Wow! NCSC may long-term plan sa lahat ng mga Filipino senior citizen. Libreng pabahay, health insurance, ilan lamang sa tinatawag na long-term plan ng NCSC. Sino-sino ang makakasali at paano makasali? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa ating channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to at maaari kang maging miyembro dito sa aking channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba, mamili ka ng mga nais mong perks mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat ng mga Filipino senior citizen. Magandang balita dahil ang National Commission of Senior Citizen or NCSC mga ka-vlogs sa pangunguna po ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano ay nagpahayag ng long-term plan para sa mga Filipino senior citizen. Ito nga po ay inilahad sa latest interview ng NCSC Chairman sa PTV News mga ka-vlogs. So narito po, panoorin natin ang mga iilang long-term plan na balak pong gawin ng NCSC. Kasi nga, alam nyo ba, nung isang araw guest namin kasi ang Commission on Population. At ang sabi nila that the Philippines is an aging population. Yes, we are reaching 10% and that is the yardstick of aging. But hindi pa naman gaano ka-alarming kasi may aged population Japan is aged. It's actually iba naman yung aging sa aged. Yeah, ang sa aged is 34% of the population na. Sa atin 10% pa lang naman. And ang population ng Japan is 125 million. Ang population natin is about 112 million. So as it is, medyo ma-handle natin, but we have to prepare the programs for the seniors. Otherwise, magkakabuhol-buhol yung mangyari the next time when we are not prepared. Like what programs do you like? Well, in long-term care, for instance, we have to prepare our working force so that they'll be conscious that when they retire 20 years from now, may makukuha silang long-term care insurance, for instance. Yung parang mga health insurance po. Yeah, and so aside from long-term care insurance, papunta ka sa health. And papunta ka doon sa saan ako titira. Now that I'm no longer in Metro Manila, shall I go back to Lawag? The issue about, defining your community, the settlements. So, where do you want to, kumbaga, live? Well, I don't want to say it, but you know, the last years of your life. Yes. Or when you where you want to retire. Where you want to retire. And usually, ang gusto nila malapit sa dagat. Yes, and you can read books, and you have the wind, and you know. A lot of space and sky. Walang stress, no? At walang stress, yeah. So sana may mga ganyan na may mga pabahay rin na nag-aantay sa ating mga seniors. Well, Dinya and Yusek Mars, we need your help because we will be calling soon parang a national workshop of sorts where we'll be asking the Filipinos, how will we define our future? Diba? Yes. Maganda yun, may town hall meetings para malaman din natin ano ba yung mga concerns nila. So kabilang po sa long-term plan ay ang pagkakaroon nga po ng tinatawag na health insurance para sa ating mga Filipino senior citizen. Dahil katulad po sa ibang bansa ay meron pong programa na health insurance, libreng health insurance sa lahat ng mga retired, mga senior citizen sa ibang bansa, sa like in Japan, in Europe mga ka-vlogs. So, ganoon sa kanila. So, dito kasi sa Pilipinas ay wala po talagang health insurance plan para sa lahat ng mga senior citizen, yung mga retired mga vlogs, unless kung magbabayad ka ng sarili mo, Pero sa gobyerno
no, ay wala talaga siyang libreng health insurance. So, ito po ay isa sa long-term plan na nais ng NCSC. Pangalawa po, ang tinatawag natin na housing or pabahay, no? Ito, sa tingin ko, magandang ideya ito, magandang plano ito para sa lahat ng mga senior citizen na magkaroon ng sariling bahay, mga ka-vlogs, through the housing or pabahay program under the NCSC na funded by the government, no? Dahil alam nyo po, marami pong senior citizen dito sa Pilipinas ang walang sariling bahay, walang sariling tahanan, no? Yung iba, nag-retired na, naging senior na, pero nananatili pa rin umuupa, nagre-renta ng bahay, no? Walang sariling bahay. So maganda itong long-term plan ng NCSC na magkaroon ng pabahay, ng housing para sa lahat ng mga senior citizen na magre-retire, no? Dahil kahit papano ay sa tinatawag nating last days, no? Yung mga huling mga sandali na lang ng buhay ng ating mga senior citizen, no? Magkaroon po ng kapanatagan, katahimikan, no, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng sariling bahay. Ika nga, there is no place like home, mga ka-vlog. So maganda yon na plano para sa mga senior citizens. So ilan lamang po yan sa tinatawag natin na long-term plan, no? Pag sinasabing long-term ay ito po ay konkretong plano na hindi lamang po panandalian kundi habang buhay po, kaya nga long term, no? Kahit sa mga susunod na mga henerasyon ay makikinabang dito, no? Hindi lang siya panandalian na plano, mga ka-vlogs. So maganda tong plano ng NCSC. Well, ang tanong ngayon kung sino-sino nga ba ang mga makakasali dito, no? Lahat ba, kahit sino, no, basta retired or umabot ng 60 years old ay makakatikim sa ganitong long-term plan ng NCSC? Of course, hindi po lahat, no? Lahat siya, pero may pero, no? Dahil kailangan nyo pong mag-register sa NCSC database. Kaya inuulit-ulit po natin, ilang beses na po tayong nag-iimbita, nag-i-encourage na mag-register na po ang lahat ng mga senior citizen dito sa NCSC database. Kahit po kayo ay rehistrado na sa OSCA, dyan sa LGU nyo, kahit po ay kayo ay rehistrado na sa Senior Citizen Organization, dyan sa LGU nyo, dyan sa DSWD, ay kailangan nyo pa rin magparehistro sa NCSC database. Kahit nga yung mga indigent senior citizen ngayon na tumatanggap na ng social pension, ay kailangan pa rin po kayong magparehistro sa NCSC database. Bakit nga ba? Pwede namang kunin yung records from DSWD to NCSC, di ba? Pwede namang i-transfer yung files. Meron kasing ang rason kasi bakit kailangan magrehistro sa NCSC database, mga ka-vlogs, ayon mismo sa NCSC Chairman, Attorney Franklin Quijano, ay meron pong mga karagdagang mga impormasyon, meron pong mga karagdagang detalye ang nais pong kunin ng NCSC na wala po doon sa mga record nyo sa DSWD or sa OSCA na nasa LGU nyo. So, ibig sabihin, meron pong mga dinagdag na mga impormasyon na kailangan ng NCSC. So, yun po yung rason bakit kailangan nyo mag-registro dito sa NCSC database, no? Kahit papano po, dito sa NCSC ay may sarili ng database. So, lahat ng senior citizen, iisa na lang yung database. Unlike doon sa DSWD na, alam niyo naman, ang DSWD, napakaraming jurisdiction, napakaraming ginagawa, ang dami niyang trabaho, no? So, naghahalo na yung data din DSWD. Kahit paano dito sa NCSC ay may sarili ng database. Pag sinesearch po yung pangalan nyo, automatic lumalabas lahat ng detalye nyo po. No? Ulitin ko po, mag-register na kayo sa NCSC database dahil yun lang po yung makakasali. Yun lang po yung priority. Kumbaga, dito sa long-term plan ng NCSC, gaya ng health insurance, libreng pabahay, no? Housing para sa mga retired,
umaabot ng 60 years old. So, ngayon po, ay nasa mahigit 4 million na po ang rehistrado sa NCSC database. No, hindi pa yan nangangalahati dahil ayon po sa record ng PSA, actually to 2020 pa to na data mga ka-vlogs ay meron din natayang 8 to 9 million na senior citizen ang nabubuhay dito sa Pilipinas or maging nasa ibang bansa. No, pero ngayon since 2024 ayon po sa datos ay nasa 11 million na yung senior citizen. So just imagine mahigit 4 million pa lang yung nakarehistro. So ibig sabihin hindi pa nangangalahati, baka isa po kayo doon, no? Sa hindi pa nakarehistro. Abay magparehistro na kayo. Ang website po ni NCSC ay ang www or www.ncsc.gov.ph. Kaya wala po itong pili ha, kahit may GSIS ka, may SSS, may PVAW pension, or veterans pensioner ka, no? Lahat po ay kailangang magparehistro sa NCSC database. No, wala na itong indigent, may kaya or wala, basta Filipino senior citizen, abay magparehistro na kayo sa NCSC database mga ka-vlog. So uulitin ko po, ang website ay ang www.ncsc.gov.ph. Kung hindi po kayo marunong sa pagparehistro ng inyong personal information dyan sa database ni NCSC, maaari po kayong magpatulong sa inyong kahit sino dyan sa miyembro sa inyong pamilya, anak, apo, no? Kahit kapitbahay nyo, pwede kayong magpatulong, no? Kahit dyan sa inyong senior citizen organization na nasa inyong barangay or LGU, ayan, pwede kayong magpa-assist dyan mga ka-vlogs. So ulitin ko po, napakaganda ng long-term plan ng NCSC, no? Ito ngang health insurance, I think the health insurance at itong libreng pabahay para sa mga senior citizen, napakagandang long-term plan ito, no? At hari na may sa katuparan ito mga ka-vlogs, no? As of now, hindi pa natin ito nararamdaman dahil nga po wala pang transition from NCSC to from DSWD to NCSC, no? Once kasi magkakaroon na ng transition o ililipat na yung pamamahala ng mga senior citizen from DSWD to NCSC, ay dyan na po natin mararamdaman mga ka-vlogs yung mga programa, no, na nakalaan para sa mga senior citizen. Sana naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba at pindutin nyo po yung notification bell at ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba, or pwede nyo akong i-message sa aking official Facebook page na nasa screen nyo, and paki-follow na din po ang page na yan mga ka-vlogs. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.